Gemini, ano yung mga energies surrounding you, paparating sa'yo this September 22 to 30? Sorry naman, yung nakaraang mga readings ko, hindi ko na naituloy kasi may sakit pa rin, no? So, pinagbigyan ko muna yung katawang lupa ko. Dahil yung katawang lupa natin, hindi yan laging nandyan. Tama ba, Gemini? And the fact na tayo nagkakasakit, yun ay sign na maaaring napapabayaan natin sarili natin. Tama ba? So, Gemini, ano bang meron? By the way, Gemini, kahit September 22 to 30 yung nakalagay dito, timeless reading naman lahat ng reading ko rito. At pagpasensya mo na kung may mga time sa video, magsasalita ako, nauubo. Abisuhan ko na po kayo. Hindi pa rin nag-recover yung aking magsasalita, no? So, tignan muna natin yung mga energies ngayon. Gemini. So, ito ay, hindi private reading kaya for sure, hindi lahat kayo makaka-relate. So, yung card mo rito is change. Oh, change, Gemini. Ano pa? May mga pagbabago sa'yo. Itong, habol bago matapos itong month na ito. Meron ka ring introspection dito. Sacred space. Ooh. Seasons. Okay, Gemini. So, ito nga, nabanggit ko, no, mukhang merong importanteng change para sa'yo. Kasi unang-una, meron ka ritong introspection tsaka sacred space. Feeling ko lang ito ay, journeying period para sa iyo. At something na may kinalaman sa iyong spiritual. Ayan, no? Kasi itong season, feeling ko lang itong season na to sa period na minsan kailangan natin ng time na magpahinga. No? Iba-iba, kumbaga, iba-ibang seasons dumaraan sa buhay natin Yun na nakikita ko nga, ito ay season para sa iyong spiritual alignment. Yun na nafe-feel ko. Kasi parang magkakaroon ka dito ng hermit mode energy. Ayan, excuse me. Ito yung period ng meditation. Ayan, no? Parang parang nakikita ko. Ayan, naka-yoga pose, diba? So, nakikita ko ito ay something like a spiritual realignment, leveling up. No? Meron kang parang mas lalong pwedeng may mga changes ka na i-apply dahil dito sa sa iyong awakening, spiritual awakening. Ito, baka iba hindi makarelate dito. Yun lang yung mga Gemini lang na meron something na paparating sa inyo na related sa ninyo sa spiritual na paniniwala. And nakikita ko na mag-i-apply mo tong mga changes na to, itong mga bagong wisdom na ito, Gemini. At ang season kasi is cycles, sa tingin ko. So, parang meron something na nag-shift, nababago sa'yo. Parang mala Wheel of Fortune and mala Hermit mode. And nakikita ko dito is mas maglalaan ka ng time sa spirituality, meditating, yoga. Hindi ko alam parang mga
simple rituals na may kinalaman sa iyong spirituality. And maaaring meron kang mga bagay na sisimulan with the seasons. Okay, itong seasons na to, pwedeng season ng break, time out para sa inyo. Yung iba naman, ito ay season na meron kayong panibagong aaralin. Yung iba naman, pwedeng itong season na to season para i-improve ninyo yung sarili ninyo. Basta iba-iba no? Nakikita, ayan, no? Meron ditong spring, winter, ewan ko ano pa to, summer. Pero yun nga, parang itong season na to is ilalaan mo sa parang meditating. Yan, nagki-create ka ng iyong sacred space. So, siguro, yung iba sa inyo, mas more on sa faith, sa meditation, spirituality, mas babawasan ninyo yung mga oras na nilalaan nyo para sa ibang bagay, like lalabas, no? Mas naglalaan kayo ng time para mag-pray, mag-meditate, no? Para sa iyong feeling ko, spiritual development. Yan, yoga, meditation yun, hindi lang na mind, body, spirit kasi si yoga. Kaya maganda yan. Pwede iba sa inyo talagang literal na yoga. Yung paglalaanan ninyo ng time ninyo, no? Siguro, maaaring pinlano nyo na yan before pa. Sabi ko nga, may mga i-apply kang mga changes dito, mind, body, spirit mo Tsaka meron ka ditong something na, ewan ko, pinagmumuni-munihan mo, pinag-iisipan mo mabuti with the introspection. Pwedeng may kinalaman nga sa spirituality mo, pero pwedeng yung iba sa inyo, sa career nyo naman yan. No? Depende kung ano yung tumutugma sa situation ninyo, kung kailan nyo man mapanood ito, Gemini. Ano pa ibang paparating sa'yo? Meron kang Tower. Tower sa fortune cards hindi to tarot card. Magkaiba ng meaning yung Tower doon sa tarot card dito Ito kasing Tower na to is parang something na matatag na. Itong Tower na to is building a foundation Okay? So, actually, pwede mo siyang i-relate dito sa iyong spiritual awakening, itong spiritual something kanina na binabanggit ko rito. Pwede rin naman. Pero this is something, itong Tower kasi minsan pagsubok din yan Parang, itetest hanggang saan yung katatagan mo. It could be, merong pagsubok na paparating sa'yo. Oo. And, pwedeng shake up. Parang Tower actually. Parang may pumala Tower din pala itong dating. Pero, may binabanggit kasi dito sa Tower card na maaaring may success din na paparating sa'yo. Ayan. Oo. Kumbaga, ito ay something na build mo talagang pinaghirapan mo. Parang reputation, di ba? Ang reputation matagal ma-build. O ano man tong bagay na to na matagal mo tong ginugol para mag-build ng strong foundation para dito. At yung mga in-spend mo, time, energy, kasipagan mo, dedikasyon mo rito, ay magbubunga ng maganda. Yun yung success na anin mo rito sa Tower na to. Okay? Ito merong Tower. Ito naman, wall. Pero kasi itong wall na to is about misunderstanding Pero nakita ko nga dito kasi may sacred space ka. Pwedeng ito ay something na
may kinalaman sa pagsiset ng boundaries. Sabi ko nga, mas maglalaan ka ng oras mo sa sarili mo, hermit mode, and mag-meditate. Siguro, sabi ko nga, babawasan mo yung screen time, babawasan mo yung mga chika-chika. Alam mo yun, paglabas-labas, no? Mas maglalaan ka ng time sa spirituality, meditation, tsaka sa sarili mo eh. Pero pwede rin ikaw may ma-encounter dito na hindi pagkakaunawaan. Okay? Conflict ba? Kung kanino man yan. Success, dalawa ng card mo rito nagsasabi, success assured with good plans and hard work. Ito na nga, diba, sabi ko nga yung tower, something na binild mo, hindi siya na-build overnight. Ito ay matagal mong ipinundar. Material man yan, hindi. No, matagal mong pinaghirapan yan. At deserve mo, ano man itong success na paparating sa'yo, which is dalawang cards yung nagsasabi na meron ka talagang marireceive na success. Dahil yan sa iyong magandang strategy, mga pagpaplano, pagiging maabilidad mo, at saka yung iyong kasipagan, hard work. So, deserve mo yan. Expect mo na yung success na yan. Slowly but surely getting ahead. Kamag-alala kung halimbawang halos hindi mo maramdaman yung pag-usad. Kasi iba ganun, naiinip sila sa success, naiinip sila dun sa mga, ano ba tawag dito? Mga resulta. No? So, ang indication kasi ni Pagong dito is, maaring si Pagong ay mabagal, pero siya ay persistent, consistent siya, matyaga. So, kahit mabagal yon, importante, gumagalaw. No? Meron pa ring progress kahit kaano kabagal, kaliit. Maaring hindi visible pa, noticeable, pero alam mo yon, yung meron pa rin meron pa ring pag-usad. Siguro talagang merong bagay dito na mabagal, kung ano man yan. Pero ang indication naman yan is gumagalaw pa rin kahit gaano kabagal yan. Okay? Ating love life mo. Tong person na to is, may deja vu. Pag sinabi natin deja vu, yun yung parang nagre-repeat. Nangyari na before. Ayan, repeated patterns, karmic lessons. Twin flames. This person is a reflection of you. Sabi dito, kayo ay twin flames. At maaaring past life connection. May mga pattern dito sa love life mo na pwedeng nangyari na before, may tendency umulit. Kasi nga siguro karmic siya. Karmic connection. Kahit na sabihin mo parang iba-ibang person yung ma-encounter mo, parang same pattern. Siguro marirecognize mo na same yung patterns. Okay? Kasi nga, pwedeng piniprepare ka niyan para doon sa iyong twin flame if ever na magtatagpo kayo. Pero sabi nila, hindi daw always nagtatagpo yung mga twin flame connection. Okay? Wala akong masyadong alam doon, kaya wag niyo akong i-bash pagdating doon. Okay, meron ditong malapit ng bumigay na energy pagdating dito sa connection mo. Ngayon, kung may ka-connect ka man ngayon, Gemini. Parang, hindi ko alam kung ikaw yan pwedeng energy mo yan, kapalit man yung nababanggit ko rito, baka yung nababanggit ko energy mo, energy ni person mo.
Masyado nang na-overwhelm tong tao na to. Gusto na lang niya magkaroon ng peace. Last, ano na to eh, parang breaking point, final straw. Okay, malapit ng ano yan. Malapit ng mag-give up, malapit ng sumabog, umayaw. Siguro matagal ng, pwede kung ikaw yan, matagal ka ng nagpapasensya, nagtitiis, nagpapakamartir, or naghihintay ng pagbabago. No? Pero yung iba dito, maaaring magkaroon kayo ng ano, pagkakaayos kasi may peace card eh. So, kung di nag-relate sa inyo tong breaking point, pwedeng yung iba dito is maaaring magkabati kayo, pero alam mo yung pwedeng hanggang friends na lang. No? Pwedeng ganun. For the sake of peace. Uy, ang ganda, Gemini. Meron ka 9 of Cups. Oo, meron na talagang magtatapos na connection dito. Ika-cut off na with the Queen of Swords. Magkakaroon na ng ultimatum, verdict, ang situation na ganun. Whether sa love life mo yun. Pero nakita ko na yung ano eh, sa love life mo na parang, di ba sabi ko nga, parang meron na malapit ng bumigay. No? Sumabog or matapos dito. Kasi nga, matagal nang napundido yan eh. Matagal na nagtitiis, nagpapasensya. So, nakikita ko rito is parang energy ng ika-cut off na, magsiset na ng mga boundaries. Remember, may lumitaw din dito na conflict, misunderstanding, pwedeng iba sa inyo sa love life ninyo yun. Okay? Kasi general reading naman to eh. No? Ayan no. Meron ditong, sabi ko nga, parang magiging magkabati. Pero, parang hanggang friendship na lang. Nakita ko rin siya dito sa The Fool Reversed. Pero ang pinaka-good news mo rito is yung 9 of Cups mo, Gemini. Ito ay achieving heart's desire. Kung ano man ito eh. Meron something dito na magpapasaya sa puso mo. Could be something na marireceive mo, matutupad para sa'yo. Ma-achieve mo, mangyayaring maganda, no? Oo. Ano man itong mangyayari na to or marireceive mo. Parang ito'y confirmation card si 9 of Cups. It's a yes card tungkol dun sa bagay na inaabangan mong mangyari. Wini-wish mo. So, malay mo naman, di ba? This week, sa mga susunod na araw. Okay, meron ditong okay, it could be meron na nakikita opportunity with the 4 of Cups. Maybe ito na yung hinihintay mong email, phone call related sa opportunity sa career. Okay? Maybe ito na yung big break na hinihintay mo. Ano nakikita ko rito, parang magbabalik yung interest mo about something or someone na dati pwedeng hindi ka interesado, bored ka doon. Pero ngayon nakikita ko magbabalik na yung interest mo eh. So sabi ko nga meron something dito na opportunity or big break sa career man yan or sa love life. Yung iba dito pwedeng meron kayong sisimulan pero ewan ko, could be na natatakot kayong anong tawag dito, mag-take ng risk pagdating dito sa bagay na ito. Nag-aalangan eh. Yun yung energy na napipick up ko, nag-aalangan kang pasukin to, simulan to, no? So, dahil doon,
minsan may mamimiss kang opportunity, Gemini, since parang takot kang mag-take a leap of faith dito eh. Parang yun yung kailangan mo eh. Dito sa situation na full reverse, yun yung nararamdaman ko. So, may kinalaman man yan sa sarili mo, sa career mo, sa love life mo, no? Kumbaga, kung hindi mo siya susubukan, hindi mo malalaman. Di ba? Kung anong meron doon, sa other side na yun, kung magiging successful ka ba, hindi mo siya malalaman unless talagang itatry mo, lalakasan mo yung loob mo. So, yun na yung parang nakikita ko advice for you with the Fool card. Okay? Pero nakikita ko, meron mukhang important decision to make with the Queen of Swords. There's something here na kailangan mong harapin tapusin i-confront, i-deal with, kung ano man yan. Kung tungkol man yan sa kung saan, sa love life mo o kung saan. Okay? So, anong closing message for you? Ace of Pentacles. Wow, meron talaga. Potential with the Ace of Pentacles. Ito ay something na sisimulan mo, ino-nurture mo. Alagaan mo talaga to hanggang mag-grow. Tututukan mo siya. Hindi ito yung something na nahulog na lang agad sa'yo eh. Andun yung potential pero kailangan mong i-grab yung opportunity, kailangan mo siyang simulan. Kasi nga naman, paano nga naman tutubo yung seed kung hindi mo naman itinanim? So, ibig sabihin nito, andyan yung potential, kailangan mo pitasin, i-grab yung opportunity mo and then mag-start ka. Alagaan mo, tutukan mo. Kasi andito yung potential mo with the Ace of Pentacles. Ayan I'm always rewarded for all I do. Na trust the divine timing na itong mga effort na binubuhos mo rito ay, alam mo yun, kung nagtanim ka at nagpakasipag ka dyan, may aanihin ka eh. Parang ganun. Okay? So, meron something dito na, effort mo, kasipagan mo, dedikasyon mo na mare-reward with the Ace of Pentacles. So, yung mga sign na meron dito, pwede may mga water, pwedeng may air, okay? Or earth. So, yan yung mga na-pick up ko energies for you, Gemini. At kung gusto mo mag-avail ng private reading ko, dumiretso ka doon sa Blue Up, official page ko, purple tin na may check sa kanan. Okay, verified yun. Doon po kayo mag-PM. Kayo po yung mag-PM sa akin kasi hindi ko po kayo i-message para mag-offer ng kung ano-ano, manghingi ng kung ano-ano. Hindi ko rin po kayo add friend. Yun ay gawain po ng mga fake na nagpapanggap na ako. At kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. Kung nakarelate ka, nag-resonate sa'yo, pa-leave na lang ng like dyan, pa-comment na rin, pa-share na rin. At maraming salamat po doon sa mga matagal na pong sumusubaybay at patuloy ang pagsuporta po sa aking page or channel. God bless. Babush.